Ang chapter ay nagsimula ng pagkatapos gumaling ang tagahanga ni Theo, idineklara ni Theo na ang mga detoxifying na sibuyas ay isang bagong produkto na ibebenta niya. At tuwang-tuwa si Dongshek nang marinig ito. Sa isang pananim na kayang i-neutralize ang anumang lason hanggang D-grade. Maaari nilang mabilis na malinis ang sahig na ito dahil ang lason ng gagamba ay E+ grade lamang. Tinanong ni Dongshek si Theo kung ilan ang detoxifying na sibuyas na mayroon siya, at sumagot siya na mayroon siyang 100 na piraso. Agad na idineklara ni Dongshek na bibilhin nila ang lahat. Ngunit biglang dumating ang isang grupo at sinabihan siya na huminto. Dumating ang grupo ng ilang mga kabalyero at mga mangkukulam sa eksena. At agad na sinisi ng kanilang pinuno ang Phoenix Guild sa paggawa ng mga bagay na labag sa etika ng negosyo. Sinabi niya na nagtataka siya kung bakit hindi pa sila binisita ng pusa ng mga ngalakal. At ito ay kasalanan ng Phoenix Guild na nais bilhin ang lahat ng kanyang mahahalagang produkto. Ngayon, kinakabahan si Dongshek dahil ang mga taong nasa harap niya ay mula sa Royal Knights at Wizard Guild. Na malamang na mas malaki kaysa sa Phoenix Guild. Nagtataka si Dongshek kung paano nila nalaman kung saan sila matatagpuan, at naniniwala siyang pinapanood nila siya. Pinaghihinalaan din niyang ang kanilang orihinal na plano ay upang makialam sa kanilang raid. Ngunit wala siyang ebidensya para doon. Sinabi ng pinuno ng mga kabalyero kay Theo na kung bibigyan niya ng pabor ang isang guild lamang. Maraming tao ang magrereklamo, at mawawala ang kanyang mga customer. Lol, ito ay 100% na kasinungalingan. Gayunpaman, si Theo ay inosente tungkol sa kahalagahan ng kanyang mga produkto, kaya't naniwala siya sa kabalyero. Alam ni Dongshek ang katotohanan. Ang mga cherry tomatoes, at ngayon pati ang mga sibuyas, ay talagang mahalagang mga item na mabibili lamang mula kay Theo at Sejen. Kaya't ano man ang gawin ni Theo, hindi titigil ang mga tao sa pagbili mula sa kanya. Gayunpaman, alam niyang nasa isang malaking grupo sila ngayon, at hindi niya maaaring sabihin ito kay Theo. Sa mata ng publiko, ang pagiging patas at tiwala ay direktang nauugnay sa reputasyon ng isang mangangalakal. At ang pagsasabi kay Theo na huwag pansinin ang payo ng kabalyero ay hindi magandang bagay. Si Theo rin ay nag-iisip kung ano ang gagawin, at sa wakas nagpasya siyang gawin ang kanyang karaniwang ruta. Sinabi niya na mag-a-auction siya gaya ng dati at tinanong ang grupo ng kabalyero kung may mga pagtutol sila. Wala silang pagtutol, at natutuwa pa sila na wala. Napatras nila si Theo. Idineklara ni Theo na ngayon ay magbebenta siya ng mga magic cherry tomatoes at detoxifying na sibuyas. Kumuha siya ng isang basket ng mga magic cherry tomatoes. At sinabihan ng lahat na magbebenta siya ng C-grade cherry tomatoes sa batches na 500. Sa kabuuang 6,000 tomatoes. Nataranta ang lahat ng marinig ang tungkol sa grade C cherry tomatoes. Hindi pa nila naproseso ang pagkabigla ng pagkuha ng mga sibuyas. At naghulog si Theo ng isa pang bomba sa kanila. Pinag-usapan nila kung paano isang buwan pa lamang mula nang ilabas sa merkado ang D-grade magic tomatoes. At ngayon ay na-upgrade na muli. Ang isang miyembro ng Phoenix Guild ay nagbid ng panimulang presyo na 350 tower coins para sa unang batch, na ikinagulat din ni Dongshek. Nagsimula ang isang bidding war, at ang mga presyo ay patuloy na tumataas sa unit ng 50 tower coins. Samantala, sinubukan ni Dongshek na sabihan ang kanyang mga kasama na huwag masyadong mag-focus sa cherry tomatoes. Dahil kailangan nilang gumawa ng estratehiya para sa pagbili ng mga sibuyas para sa kanilang team raid. Gayunpaman, walang nakinig sa kanya, at ang unang batch ng cherry tomatoes ay nabenta sa halagang 600,000. Habang bawat cherry tomato ay nagkakahalaga na ng higit sa isang tower coin ngayon. Mabilis na nabenta ni Theo ang lahat ng cherry tomatoes, at lahat ng nanalo sa bidding war ay talagang masaya sa kanilang nakuha. Pagkatapos nito, nagpasya si Theo na magpatuloy sa pagbebenta ng detoxifying na sibuyas. Habang nasa background, hindi masaya si Dongshek sa kanyang subordinate na bumili ng cherry tomatoes. Idineklara ni Theo na ibebenta niya ang 100 na sibuyas sa batches ng 10 bawat isa. Agad na kumilos si Dongshek, nagbid ng 130 tower coins. Gayunpaman, ang pinuno ng mga kabalyero ay nagbid ng 135 tower coins upang talunin siya. At agad na bumalik si Dongshek sa pagbid ng 155 coins. Nanalo siya sa unang round ng auction, at ipinagbili ni Theo ang mga sibuyas sa kanya. Iniisip ni Dongshek na nagbayad siya ng napakalaking halaga para sa mga sibuyas. Ngunit hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Gusto niyang makakuha pa ng ilang sibuyas, ngunit ang kabalyerong hindi maganda ay may ibang plano. Para sa susunod na round, nagsimula ang kabalyero ng auction sa halagang 160 tower coins bago pa magbid si Dongshek. Sa mga sibuyas, nanalo siya sa round at ang mga sibuyas
Sa susunod na round, nagbid si Dongshek ng 161 tower coins, ngunit agad na nagbid ang kabalyero ng 170 tower coins. Masaya si Theo na ipagbili ang mga sibuyas sa kanya. Sunod, nagbid si Dongshek ng 175 tower coins, ngunit nagbid ang kabalyero ng 180 tower coins, muling nanalo. Masaya si Theo at naglulindag kasama ang mga sibuyas. At kinukunan siya ni Suha ng mga litrato mula sa lahat ng anggulo, parang paparazzi. Sa dulo ng auction, nalungkot si Dongshek. Dahil nakabili lamang siya ng 10 na sibuyas para sa kanyang guild. Hayagang tumawa at nangutya ang kabalyerong hindi maganda, sinasabing ano ang dapat nilang gawin tungkol sa kawawang Dongshek. Sinabi rin niya na ang Phoenix Guild ay hindi magaling makipagtulungan sa ibang guilds. Kaya walang tutulong sa kanila. Ininsulto rin siya ng kanyang kasamahan sa pagsasabing sila ang unang lilinisin ang sahig na ito. Sa kabilang banda, humingi ng paumanhin ang mga kasama ni Dongshek sa kanya dahil sa pagkabulag sa cherry tomatoes. Sinabi niya sa kanila na ayos lang dahil hindi naman magtatapos ang mundo kung medyo mahuli ang kanilang guild. Bigla na lang, sinabi ni Suha kay Dongshek na gusto siyang kausapin ni Theo ng pribado. Tahimik silang naupo sa gubat, kung saan nakuha ni Theo ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Sejen mula kay Dongshek. Nalaman niya na tahimik silang namumuhay sa isang lugar na tinatawag na Henan Province. Isinulat niya rin ito upang hindi niya makalimutan. At tiniyak ni Dongshek sa kanya na dahil sa Korean Association na nagbabantay sa pamilya, hindi dapat mag-alala si Sejen. Gusto niyang ipasa ni Theo ang mensaheng ito kay Sejen, sinasabing siya ay isang napakahalagang talento para sa South Korea. Sa pagkarinig nito, naalala rin ni Theo ang isang bagay at sinabi kay Dongshek na gusto siyang gantimpalaan ni Sejen para sa pagtulong sa kanyang pamilya. Nagpakumbaba at magalang si Dongshek, sinasabing hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit sa totoo, hindi siya maaaring maging mas masaya. Kinuha ni Theo ang regalo ni Sejen, na isang basket na naglalaman ng 200 cherry tomatoes at 50 detoxifying na sibuyas. Napanganga si Dongshek sa pagkakita nito. Dahil nakakuha siya ng 50 mahahalagang sibuyas ng libre. Sigurado akong nagsisisi siya sa paggastos ng pera sa auction ngayon. Ipinabot din ni Theo ang mensahe ni Sejen kay Dongshek na nagsasabing kung kailangan niya ng mga pananim sa hinaharap, ibebenta niya ito sa kanya sa mas mababang presyo. Ito ay isang gantimpala para sa pagprotekta sa kanyang pamilya, ngunit sa higit sa isang dahilan, ang kasunduan na ito ay dapat na manatiling lihim. Masayang-masaya si Dongshek na marinig ito at iniisip na ito ay isang napakatarungang kasunduan. Sinasabi niyang dahil dito, hindi na mangyayari ang sitwasyon mula kanina. Dahil ang bagay tungkol sa pamilya ni Sejen ay top secret naman, iniisip ni Dongshek na hindi magiging problema ang magtago pa ng isa pang sikreto. Pagkatapos noon, biglang sinabi ni Theo kay Dongshek na may espesyal at eksklusibong item siya na maaari niyang ibenta lamang sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Mayabang niyang tinanong si Dongshek kung interesado siya sa sikreto at eksklusibong item, at nasabik si Dongshek. Naroon ang hall ng mga sweet potatoes ni Sejen. Sa kabilang banda, ang konstruksyon sa ika-79 na palapag ay paspusang ginagawa. Ang mga Minotaur ang bumubuo sa karamihan ng workforce, mula sa paglalagay ng mga bricks hanggang sa pagdadala ng mga ito, mula sa paghubog ng malalaking troso ng kahoy hanggang sa paglalagay ng mga ito sa frame ng bahay. Nandoon si Sejen at ang kanyang mga kaibigan para makita ang proseso, at namangha siya dahil sa loob lamang ng ilang araw, halos natapos na ng mga gray na kuneho ang panlabas na bahagi ng bahay. Sinabi ng Architect Rabbit sa kanya na ito ay dahil sa kapangyarihan ng mga Minotaur, na nagpapabilis ng trabaho. Gayunpaman, ang mga detalye sa loob ng bahay ay kailangang gawin ng 3 magkakapatid na Gray Rabbit, kaya't aabutin ito ng kaunting panahon. Gusto rin ng Architect Rabbit na pag-usapan ang istruktura ng mga kwarto kasama si Sejen, kaya pumasok sila sa loob ng bahay. Iniwan si Kuran, at nagpasya siyang sumunod sa kanyang tatay din. Sa loob, sinasabi ni Sejen sa Architect Rabbit kung saan niya gusto ilagay ang kama nang bigla niyang marinig ang mga ungol at mga ingay ng pagkuskos. Lumingon siya at laking gulat niya nang makita niyang si Kuran ay sumusubok na sumiksik sa pintuan, na masyadong maliit para sa kanyang malaking katawan. Pati ang reyna ng mga bubuyog at ang itim na kuneho ay nagulat din. Agad na itinulak ni Sejen si Kuran palabas ng bahay at sinabi sa kanya na hindi siya pwedeng pumasok. Nagtanong lang ang oso kung bakit, at ipinaliwanag ni Sejen na dahil sa laki niya, maaaring gumuho ang bahay kung pilitin niyang pumasok. Nasaktan si Kuran at tinanong si Sejen kung hindi ba siya mabuting oso. Humihingi siya ng kumpirmasyon na hindi siya masamang oso na sisire sa bahay ng kanyang amang tao.
Malungkot siya, at hindi maipaliwanag ni Sejen ang kahit ano sa kanya ng ganito, kaya sinubukan niyang ilihis ang atensyon ni Koan sa pamamagitan ng pagsabi na pumunta siya sa gilid at kumain ng pulot. Sinabi ni Sejen kay Koan na maging mabuting bata at maghintay ng matiwasay habang pumapasok siya sa loob para makita pa ang bahay. Malungkot na sumunod si Koan, at pagkatapos ay pumunta si Sejen sa tumpok ng mga dahon ng sibuyas na casual na kinakain ng isang minotaur. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang lungkot ni Koan, at gusto pa rin niyang pumasok sa bahay ng kanyang amang tao. Sinubukang haplasan ng Reyna ng mga bubuyog ang kanyang ulo habang kumakain siya ng pulot, ngunit bigla na lang umiyak si Koan, sinasabing gusto rin niyang maging maliit. Umiiyak siya habang sinasabi na gusto niyang matulog kasama si Sejen sa bahay. Ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga kamay at nagsisimulang magningning ng maliwanag, at pagkatapos ay nagsimula ring magningning ang kanyang kamay. Laking gulat niya, umiiyak pa rin si Koan. Samantala, si Sejen ay nag-uusap sa Architect Rabbit tungkol sa paggamit ng mga dahon ng sibuyas bilang materyales para sa kama. Sabi ng kuneho na hindi magiging magandang materyales para sa kama ang mga dahon ng sibuyas dahil magiging matigas ang mga ito. Biglang narinig ni Sejen si Koan na tinatawag siyang tatay ng buong lakas, at paglingon niya, may tumama sa kanyang dibdib. Napahinga si Sejen ng malalim nang may tumamang isang oso na kasing laki ng teddy bear sa kanyang dibdib, at sa sumunod na sandali, bumagsak siya sa tumpok ng mga dahon ng sibuyas. Nagulat ang Minotaur at ang dalawang kuneho. Sabi ng kuneho, sa tingin ko, sapat na lambot ang mga dahon ng sibuyas para maprotektahan si Sejen mula sa pagkadurog sa pagkakataong ito. Tiyak na mas malala ang natamo niya kung hindi dahil sa mga dahon ng sibuyas. Kinakabahan si Sejen, nagtataka kung ano ang nangyari, nang dilaan siya ng maliit na pulang oso. Walang iba kundi si Koan, na naging maliit mula nang unang makilala ni Sejen. Gayunpaman, may 3 hexagon sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala si Sejen sa kanyang nakikita, ngunit ipinagmamalaki ni Koan na siya ay naging maliit. Iyan ang lahat para sa video na ito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na video. Una sa lahat, hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang mangyayari kapag sinubukan ni Theo na ibenta ang mga sweet potatoes kay Dongshek. At pagkatapos, malalaman natin ang higit pa tungkol sa biglaang pagbabago ni Koan. Abangan ang susunod na bahagi. Hanggang sa muli,